Nakakahiyang balita to mga tol pero kailangan nating panoorin. Dahil umatras mga tol ang South Korea sa 29, akala ko 28 o 29 bilyong pisong loan sa Pilipinas dahil sa korupsyon. Ayon nga sa ibang report mga tol, natatakot ang Korea o South Korea na nakawin lang etong pondong to na ipapahiram sana nila sa Pilipinas para sa mga infrastructure. Ganon kasi katindi mga tol ang mga buwaya rito sa Pilipinas. 'Di ba? Ganon katindi, ganon kakapal. At ang South Korea umatras no sa 29 bilyong pisong loan sa Pilipinas dahil ayaw nila na etong ipapahiram nila sa Pilipinas na imbis magamit sa infrastructure ibubulsa lang na mga buwaya rito mga tol. Ayan, no, sabi rito sa report to, ipinag-utos umano ni South Korean President Lee Jae-myung na wag nang ituloy ang 700 billion won o halos 29 bilyong piso na loan para sa mga infrastructure projects sa Pilipinas. Dahil daw sa korupsyon sa ating bansa, biruin nyo mga tol, eto mangungutang ang Pilipinas. 'Di ba? Utang ng Pilipinas gagamitin para sana sa infrastructure, para sa sibilisasyon, para umunlad ang ating bayan. Kaso nanakawin ng mga buwaya. Mayaman sila, pati mga anak nila mga tol namumuhay sa lavish lifestyle. Tapos sino magbabayad? Mga madlang Pilipino. 'Di ba? Mga taxpayer, mga OFW, 'di ba? Yung mga ordinaryong Pilipino mga tol. Doon nagbabayad din naman ng tax yung mga buhayang yan mga tol, pero yung ibinabayad naman nilang tax hindi naman nila pinaghirapan eh. Ninakaw lang nila yun eh. Pero ang mga tol, yung mga simpleng mamamayan na araw-araw nagtatrabaho, madaling araw pa lang gising na para kumayod mga tol, yun yung nahihirapan araw-araw na magbabayad ng utang ng Pilipinas na hindi naman napapakinabangan dahil ginamit lang o ninakaw lang ng mga kurakot. Biruin mo mga tol, imagine nyo wala nang mga bansa na magpautang pa sa Pilipinas. So anong mangyayari sa atin? 'Di ba? Anong mangyayari sa atin? Tulad nga ng mga usap-usapan nitong nakaraan, minsan ginagamit ng Panginoon yung mga kalamidad, yung mga baha, yung mga bagyo para ma-expose yung mga kurakot dito sa Pilipinas mga tolo. Eto, baka panibagong ginagamit din to, wala nang magpapautang sa Pilipinas. Wala na tayong makukuhang loan. So anong gagamitin ngayon ng Pilipinas para sa mga infrastructure? 'Di ba? Sariling pera na lang. So mas mahirap yun mga tol dahil talagang mas matinding buwis ang kailangan nating bayaran dyan. Ako po, pero nanakawin lang din ulit. Ako po. Eto, panoorin natin itong balitang to. Ipinag-utos umano ni South Korean President Lee Jae-myung na wag ituloy ang 700 billion won o halos 29 billion pesos na loan para sa mga proyekto sa Pilipinas dahil daw sa korupsyon sa ating bansa. Tanong, totoo kaya to mga tol? No? Alamin na lang natin. Sa English translation ng isang post ni Lee sa social media. So nag-post siya sa social media, no? There is significant meaning in preventing the unnecessary waste. Masasayang lang, no? Ang 700 billion Korean won in taxpayer money and preemptively blocking risk that could lead to poor management and corruption. Nakakahiya din to mga tol para sa administrasyon. Bakit? Kasi sila ang mamamahala dyan sa perang yan eh. Ibig sabihin, ayoko magtiwala sa iyo. Parang ganun mga tol. Wala silang tiwala sa mamumuno o mga ngasiwa ng perang ipapahiram nila. Kaya kinancel na lang nila. Sinabi niyang muntik ng masayang ang bilyong-bilyong pondo na galing daw sa kanilang taxpayers. Ayon sa investigative report ng South Korean news outlet na The Hankyoreh, suportado raw ng Department of Finance noong November 2023 ang nasabing utang na magpopondo sana sa pagpapagawa ng 300 tulay sa Pilipinas. 300 tulay mga tol. Etong utang na yan, dapat magpapagawa ng 300 tulay. Pero mga tol, tandaan ninyo hindi lang din galing sa tax ng mga mamamayang Pilipino ang ipampapagawa sana doon sa mga flood control projects. Yan ay utang din ng Pilipinas sa ibang mga bansa mga tol. No? Na ngayon ay umabot na nga sa 17 trillion mga tol. Well, hindi naman lahat yun utang ng administrasyon na to kasi meron din naman siyang minana mula doon sa Duterte administration.
Pero mga tol, nakita na nating lahat yung mga ghost project na yan na sinasabing bayad na, sinasabing completed na, pero nung pinuntahan, wala kang matatanaw. Sa madaling salita, ibinulsa, kinurakot, ninakaw yung budget para dyan. So ngayon, eto mga tol, ang kinakatakot ng South Korea. Yung perang ipapahiram nila sa Pilipinas na dapat pampagawa ng mga tulay, baka maging ghost lang din. Naku po. Sabi pa sa article, hindi raw kinonsulta ng tama ng ating gobyerno ang South Korea hinggil sa nasabing utang. Pero sa inilabas sa pahayag ng ating Department of Finance, wala naman daw nangyaring ganyang pag-uusap sa utang. Sa kabila po niyan, nanindigan ang DOF na patuloy na ipapatupad ng gobyerno ang transparency at accountability. Okay. So ito, balikan natin Parang nagkakaroon ng salungatan di ba? Ang sabi ng Department of Finance o DOF, di ba? With regard to the supposed 28 billion Official Development Assistance o ODA loan between South Korea and the Philippines, the Department of Finance categorically clarifies that no such loan exists. Ibig sabihin, teka, ano yung pinapahinto ninyong utang? Wala namang kaming inuutang. Yun ang ibig sabihin, mga tol. Diba? Ano naman yung kinakansela ng South Korea? Ano yun, gumagawa lang sila ng kwento? Well, bahala na lang kayong humusga, mga tol, kung ano ang totoo rito. Ang sinasabi ng South Korea, ipinapatigil nila o pinapakansela nila, mga kapatid, yung 29 o 28 billion piso na pagpapautang sana sa Pilipinas o loan sa Pilipinas dahil natatakot silang nakawin lang to. Ang sabi naman ng Department of Finance, teka, yung 28 billion loan na sinasabi nyong ikakansela nyo, hindi naman nag-e-exist. Mga tol, kayo na lang bahala humusga, di ba? Hindi na natin masyadong lalaliman yan. Ganyang pag-uusap sa utang, sa kabila po niyan, nanindigan ang DOF na patuloy na ipapatupad ng gobyerno ang transparency at accountability sa lahat ng bilateral partners ng Pilipinas. Okay, so ipatutupad daw mga tol ng gobyerno, 'di ba, ang accountability at transparency doon sa pinagkakautangan nila. Kasi nga naman babayaran naman din talaga ng Pilipinas 'yan 'Di ba? Kaya wala sila dapat panghinayangan kasi babayaran din naman sila ng Pilipinas. Ang nakakapanghinayang mga tol, ang dapat manghinayang, hindi yung mga bansang nagpapautang Ang mga dapat manghinayang mga tol is yung mga Pilipinong nagbabayad ng bagay na hindi naman nila napapakinabangan. Like for example na lang mga tol, dalhin natin sa mas maliit para mas maintindihan natin. Meron kang kaibigan, tinulungan mo mangutang. Diba, ang tawag doon, co-buyer ba tawag doon? Guarantor, di ba? Nangutang siya. Sabihin na lang natin, pinakamababa na cellphone, ninutang niya. Tapos, hindi na niya binayaran. Tumakbo na siya, hindi na siya nagpakita. Sino magbabayad, di ba ikaw? Nakakapanghinayang yun mga tol. Magbabayad ka ng utang na hindi mo naman napakinabangan. So, ganun din dito mga tol. Though hindi natin masyadong nararamdaman na nagbabayad tayo dahil nga regular naman tayong gumagastos sa totoong kinakaltasan naman tayo ng buwis. Pero, technically, tayo pa rin mga tol na nagbabayad Sabi nga, di ba? Bawat isang Pilipino merong 142,000 na utang. Diba? Kahit kapapanganak mo pa lang may utang ka na. Anyway mga tol, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi tungkol dito? Pwede kayong magbigay ng inyong komento, opinion, reaksyon mga tol. Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobaldi. Peace out.